kapwa ko nag-aalaga ng mga manok. I-share ko lang kung ano yung supply ng pagkain ng aking mga alaga na ibinibigay ko sa kanila sa araw-araw. Ito yung patuka ko sa mga alaga kong manok labuyo. At kasama na rin mga manok natin na native, crack corn at saka trigo o wheat. Yung dalawang yan, magkahalo yan. Pinaghalo ko yan sa container. Iyan ang patuka ko sa mga alaga ko araw-araw. Kasi ang dalawang yan, kaya yan ang napili ko. Mayaman yan sa protina at maganda yan sa karne ng manok o maganda yan sa katawan ng manok. Since mga alaga natin mga native chicken, maganda ang karne ng manok kapag yan ang patuka mo sa araw-araw sa kanila. Organic kung tawagin, organic food ang tinutuka nila. Ayan, crack corn at saka trigo. Yan ang yan dalawa lang yan ang bigay ko sa kanila sa araw-araw. At madami na rin naman ng nagsabi maganda yung ganitong patuka sa mga native chicken. Gaganda yung karne nila. Kapag halimbawa nagkatay tayo ng manok, maganda yung karne na makukuha natin sa kanila. Kaya itong pinili ko, mais at saka trigo. Ayan. Ang kilo ng crack corn nasa 29 hanggang 30 pesos per kilo ang kilo nito. Ayan, buo siya, crack corn. 28 to 30 pesos per kilo. Ang trigo naman nasa 20 to 25 pesos per kilo. Ayan, pinaghalo ko yan sa isang container. Yan ang patuka ko sa kanila sa araw-araw. Ngayon, bakit may sili? Ang sili naman, palagi akong may backup na sili. Ang sili na gagamit ko ito kapag may sipon yung mga alaga kong mga manok. Halimbawa, wala akong mga tabletas ngayon na pwedeng ipainom sa kanila para kahit paano maagapan yung paglala ng sipon ng mga alaga kong manok. Gumagamit ako ng sili. Sa isang manok, kapag sinipon yung kapag sinipon yung alaga kong manok, pinapalunok ko sila ng sili. Ilang butil? 3 hanggang 4 na butil sa isang araw. Ayan. Kapag matured na yung manok, 2 hanggang 4 na butil yung binibigay ko sa kanila sa isang araw. Bakit sili? Ang sili kasi maganda yan sa dugo at puso. May vitamins din na ito na nakakatulong din sa mga manok. Ang sili kasi kapag pinalunok mo to sa manok, makakatulong ito para palambutin yung sipon ng manok para mailabas niya ito. Alam naman natin na ang sipon, malagkit yan o mapekat. Kaya para lumabnaw ang sipon ng manok at mailabas niya ito, pinapakain ko sila ng nagpapalunok ako sa kanila ng sili. Ang pagbibigay ko sa kanila ng sili, hindi ko yan hinahati o hindi ko yan pinipisil. Pinalulunok ko ito ng buo. Ipalulunok ko ito ng buo
Yung unang beses na bibigyan ko sila, mga 2 bunga. Iiwasan kong mapiga ito para hindi sila mapaso sa mata at saka sa ilong. Ayan. Tulad ng ginagawa ng iba na pagpapalunok ng tableta sa mga alaga nilang mga manok, kapag sinusuplayan nila ito ng mga gamot, ganun din ang pagpapalunok sa kanila. Ibubuka mo lang yung tuka nila at iiwasan mo itong mapiga. Iiwasan mong mapiga ang sili para hindi sila ma-torture. Torture kasi kapag naangangan pa sila eh. At alam naman natin na kapag napisa natin yung sili sa daliri natin, kahit anong parte ng katawan mo na mahawakan, tatamaan na yan ng anghang. Para maiwasan yun, dahan-dahan natin o maging maingat tayo sa pagpapalunok ng sili sa mga manok. Ayan. Linawin ko lang din, hindi naman porke sinuplayan mo sila ng sili, kapag may sipon sila, mawawala na yung sipon nila. Hindi naman. Ang sili kasi makakatulong lang yan para mapigilan yung paglala ng kanilang sipon. Halimbawa lang na wala kang available ngayon na mga tabletas sa bahay mo at wala kang mabili, kung meron kang sili, makakatulong ito. Maaari mo silang maaari kang magpalunok ng 2 hanggang 4 na butil sa isang araw. Halimbawa, pinakain mo sila ng alas 7 ng umaga, 2 butil pwede mong ipalunok sa kanila. Tapos ulitin mo uli ito, pwede mga alas 12 ng tanghali, o di kaya pwede din sa hapon, mga alas 4 o alas 5 ng hapon, pwede yun. Basta hanggang 4 na beses. Ayan. Pwede nga hanggang 5 eh. Para lang mapigilan yung pagkalat o paglala ng kanilang sipon. Makakatulong yan. At the same time, maganda rin ang sili sa dugo at saka sa puso. Ayan. Makakatulong din yan para lumakas yung alaga natin mga manok. Kung tutusin, kapag nasa gubat ang mga manok, lalo na mga labuyo, kumakain din yan ng mga ligaw na sili. Tumutuka din ng mga yan. Kaya walang problema kung supplyan natin sila ng sili para maagapan lang yung paglala ng kanilang sipon, kung meron silang sipon. Ayan. Kaya ito yung 3 kong supply sa aking mga alaga, lalo na sa alaga ko mga labuyo. Ayan. Ito ang pinili ko, ang 2 ito, kasi siksik na to sa protina na kailangan ng mga manok. Mayaman na to sa protina, gaganda pa yung katawan ng mga alaga kong manok kung ito yung ibibigay ko sa kanila. At saka hindi naman sila manok panabong, kaya walang problema kung ganito lang yung tinutukan nila sa araw-araw. Ayan. Ayun, ang kilo nito nasa 28 hanggang 30 pesos per kilo. Ang trigo naman nasa 20 hanggang 25 pesos per kilo. Minsan 23 pesos yan. 1 kilo na yun, madami na yun. Ito yung sinuggest din sa akin na noon, since native chicken naman yung mga alaga natin at hindi naman mga manok na Texas. Yan, itinuro din sa akin ito noon. Kaya mula noon, ito na yung naging practice ko na ibigay na pagkain sa kanila. Mais at saka trigo lang.
Maganda din ang karne ng manok. Nasubukan ko na rin ito ng ilan beses. Mula nung nagpapakain ako ng mga manok na ito lang yung ibinibigay ko sa kanila, maganda yung nakukuha kong karne sa manok. Hindi siya masyadong mataba. Halos masiksik siya sa laman. Hindi tulad ng ginagamitan sila ng mga artificial na mga pagkain na kapag kinatay natin, makikita natin o mapapansin natin madami yung taba ng manok. Kaya mula nung ganito yung ginamit ko, napansin ko siksik sa laman ang manok na kinakatay natin. At hindi siya masyadong mataba. Napakaganda ng karne na makukuha natin kung ito lang yung tinutukan nila sa araw-araw. Pero siyempre ito lang naman yung sa akin. Pinapakita ko lang, hindi ko naman sinasabi na gayahin niyo yung ginagawa ko ngayon. Pinapakita ko lang na wala naman ako nakikitang masama wala naman ako nakikitang negative effect sa mga alaga natin simula nung binigyan ko sila ng ganito lang na supply ng pagkain, mais at saka trigo. Ayan. Maganda yung katawan nila at saka yung tindig nila. Maganda din yung resistensya nila. May pagkakataon din naman na kapag may palay, binibigyan natin sila ng palay. Tumutukad din naman sila ng palay. Ayan. Pero alam naman natin sa ngayon, medyo mahirap ang bigas at mahal ang bigas ngayon. Kaya kakaunti yung nagtitinda ng palay na patuka sa mga manok. Siyempre bago nila ibigay na supply yan para kainin ng mga manok, ipapakiskis na muna yan para maging bigas para makain ng mga tao. Yan. Ang sili, mahal din ang kilo ng sili. Alam naman natin na ngayon kung magkano yung kilo ng sili. Umaabot yan ng hanggang sa 1,000 ang kilo ng sili ngayon. Kaya maganda na rin yung may tanim tayong sili sa bakuran. Ang mga to, kapipitas ko lang nito. Ayun, may tangkay pa nga May tanim tayong sili sa bakuran at saka sa bukid. Kaya kahit paano hindi tayo bumibili. Kaya nakakatipid tayo kahit paano ng pambili ng sili kasi may kamahalan ang ganito lang na tumpok na sili sa ngayon siguro nasa more or less nasa 200 piso na yan. Ang ganyan karami lang na sili, ganyan kamahalan sili. Yan. Kaya bawat butil ng sili huwag natin sayangin dahil hindi biro ang halaga ngayon sa palengke ng sili. Sobrang kamahal. Kaya huwag natin sayangin ang bawat butil niyan kasi hindi rin biro ang maging magsasaka. Ayan. Pahalagahan natin bawat butil na sili ngayon kasi ilang piraso lang yan, kaya wag natin sayangin para hindi na rin o bilang respeto na rin natin sa mga magsasaka. Pahalagahan din natin yung pagod nila kasi kung hindi sila magtanim ng sili, wala tayong supply, wala tayong gagamitin sa araw-araw natin pangangailangan kung nagluluto tayo. Ayan.
Kaya pahalagahan natin, huwag natin sayangin ang pagod ng mga magsasaka. Magsasaka man ng sili o magsasaka man ng palay, ng mais, ng trigo. Mahirap ang maging magsasaka. Kaya respeto lang at pahalagahan natin ang pagod nila. At magastos din ang maging isang magsasaka. Hindi rin biro ang gastos niyan. Sa gagastusin mo pa lang sa abono, hindi na biro. Libo-libo na rin yan. Patubig ba? Kaya minsan nababaon sila sa utang. Ayan. Kaya bawat butil ng pagkain natin, lalo ng bigas, wag natin sayangin. Pahalagahan natin ang pagod nila. Ayan. Yung itong dalawang ito, mula noon hanggang ngayon, maganda naman yung katawan ng mga manok namin na alaga. Kahit ito lang yung pagkain na naibibigay natin. Maliban sa mura, maganda pa. Saka protina ang mais at saka trigo. Nakakapagbigay sila ng magandang protina sa manok. Maganda din yung resistensya ng mga manok. Kahit ito lang yung binibigay kong supply sa kanila. Kahit sa mga alaga kong mga manok labuyo ngayon, ito pa rin yung patuka na ibinibigay ko. Magkahalo yan. Sa isang container pinaghahalo ko yan. Ang pagpapakain ko sa kanila, alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali, saka alas 4 o hanggang alas 4:30 ng hapon. Yan, ganun ko sila pakainin. Kapag naman napansin ko yung manok ko may sipon na, halimbawa yung parang may kumakaskas sa lalamunan niya, inaagapan ko kagad ng sili. Halimbawang wala akong available na mga tabletas, pinalulunok ko kagad kahit isang bunga lang muna ng sili para kahit paano mapigilan yung paglala ng kanilang sipon. Yan. At gaganda pa yung kanilang dugo kung gagamitan natin sila ng ganitong organic na gamot sa kanila. Gaganda yung gaganda ang dugo nila, saka yung maganda din ito sa puso. Ayan. Kahit naman sa mga manok Texas, pwede din ang sili. Nasubukan na rin namin ito ng ilang beses. Kapag walang available na mga tabletas, minsan yung Texas, palulunukin ng dalawang bunga ng sili kung wala pang available na gamot. Ayan. Yan ang supply na ibinibigay ko sa kanila. Ang tatlo na yan. Magkahalo ito sa container. Pinaghahalo ko yan. Magkahalo yan. Maganda ang trigo. Maganda yung trigo sa mga manok. Protina ito. At magiging siksik yung laman nila. Maganda yung karne ng manok kapag ito yung binibigay natin pagkain o ito yung binibigay natin patuka sa kanila. Napakaganda ng karne na makukuha natin sa mga alaga nating manok sa bakuran kapag ito yung supply na ginamit natin. Although ulitin ko lang, ito yung gamit ko. Siyempre nasa sa atin pa rin kung ano yung ipatutukan natin sa mga alaga natin. Ayan.
Nabahagi ko lang kung ano yung ibinibigay kong pagkain sa kanila sa araw-araw. Kapag may ah, nabiling palay, pinatutuka ko din sila ng palay. Pero sa ngayon na napakakaunti ng mga nagbebenta ng palay para sa manok. Halos ang makikita natin talagang mga natural na patuka sa mga manok at walang palay talaga. Dahil sa hirap ng pagsasaka ngayon ng palay. Ayan. Napakagandang patuka nito sa mga alaga natin kapag pinagsama natin yan. Basta manok at native. Kahit mga manok labuyo, ayan, maganda yan. Maganda itong supply sa kanila. At ang sili naman, mula noon hanggang ngayon, kapag gumagamit kami ng sili, kapag may sipon yung mga alaga namin manok, wala kami nakikitang side effect. Kahit napapansin namin napapabagal talaga yung paglala ng kanilang sipon. Habang o kung walang available na tabletas para sa kanila. Talagang mapapansin namin na napepenetrate o napapabagal yung paglala ng kanilang sipon hanggang dumating yung oras na may available ng tableta na pwedeng ipainom sa kanila. Ayan. Napakaganda ng sili sa kanila. Subok na namin ito. Kahit na mga sabungero, gumagamit din sila ng sili. Pwede yung iba hindi pa nila alam. Pero na halos sa karamihan alam kung para saan ang sili pagdating sa mga manok. Basta iwasan lang natin na mapiga ang sili kapag ipapalunok na natin. Basta hawakan lang natin dito sa parting tangkay. Matigas naman yan. Huwag natin pakapisil. Tapos ipalunok natin, ibuka natin yung kanilang tuka. Ipalunok natin ng buo. Huwag natin pipisilin para hindi mapaso ang kanilang mata at ilong. Kasi kung tatamaan pa sila ng anghang ng sili sa mata at saka sa ilong, torture na yon sa ibon. Kaya iwasan natin silang iwasan natin na tamaan sila ng anghang sa mata saka sa ilong. Ganito lang naman ang tamang paghawak niyan. Hawakan mo lang sa tangkay. Ayan. Hawakan mo lang na yan. Hawakan mo lang na ganito. Ayan. Tapos kung mas maganda kung meron kang katulong na magbubukas sa tuka niya. Tapos ipalunok mo to. Lulunukin niya yan. I-push mo lang ng mabuti sa lalamunan niya. Makakatulong yan. 2 hanggang 4 na butil sa isang araw. Pwede mo yan gawin kahit sa loob ng 3 araw. Walang magiging problema sa manok. Kahit sa loob ng 3 araw, palunukin mo sila ng sili. Pwede yan. Dahil ang totoo niya ng manok, kumakain naman talaga yan ng sili. Inuubos nga nila yung bunga ng sili kapag nakita nilang puno ito ng bunga. Ayan. Ulitin ko na lang ulit. Ang kilo ng crack corn nasa 20 hanggang 25 pesos per kilo. Ang trigo naman, trigo nasa 20 to 25 pesos per kilo. Yan. Ganyan kamura. Ang sili mahal. Sobrang kamahal ng kilo ng sili ngayon.
umaabot talaga ng nasa libo. Kaya pahalagahan natin ang bawat butil ng sili at 'wag natin na sayangin. Dahil hindi biro ang maging magsasaka. Pahalagahan natin ang pagod ng mga magsasaka. Yan.